Hello mga kabibigo, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Grabe. Ang talino ni Senator Ben Padilla, no? Pinamukhang bobo ni Senator Ben Padilla si Bam Aquino. Sino ba ang taga-advise kay Bam Aquino? Bakit sinagot ni Bam Aquino si Senator Ben Padilla na oo nga, may gamit na alias si Ninoy Aquino. Pero take note, si Ninoy Aquino hindi na politiko that time. Wala na siyang posisyon that time. Diba mga kabibig? And the same time, wag mo i-connect ang confidential funds na kay ni VP Sara at ni Ninoy Aquino. Obviously naman, paano ba magkaroon ng confidential funds si Ninoy Aquino na hindi naman siya opisyal ng bansa? Diba? Itong si Bam, no? Ay, ewan kabibig. Ngayon ko lang nakikita, no? Si Senator Ben Padilla, ang talino pala. Si Senator Padilla na sinasabi ng iba na bobo, walang common sense, hindi nag-iisip, hindi nag-research. Pero in fairness, marami ngayon nagsasabing mas matalino pa si Senator Ben Padilla, mas may sense pa ang kanyang mga statements sa impeachment trial. Kung iintindihin mo ang bawat litania ni Senator Ben Padilla, magigets mo talaga kung bakit kailangan ng confidential funds si VP Sara. Kaya, yung prosecution, nataranta na pag Senator Ben Padilla ang magsasalita. Kasi strike na strike yan at punto por punto talaga. Itong si Bam naman ay paepa lang para ang tawag dito, masalba yung Ninoy Aquino. Talagang tumayo, nagsalita. Pero inamin naman niya na may alias si Ninoy Aquino. Pero ang mali lang doon kay Bam, kinonek niya ang confidential funds. Knowing, alam naman ng taong bayan na paano magkaroon ng confidential funds si Ninoy na hindi naman siya politiko ng bansang Pilipinas that time. Kumpara kay BP Sara na isang politiko, vice-presidente, at hindi naman sinabi na ginasta or ginastos ni BP Sara ng ang confidential funds niya sa maling paraan. 'Di ba? So kabibig, panoorin niyo ang video. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Grabe si Senator Robin Padilla. Ang lupit. Talagang nag-research. In-explain niya kanina na matagal nang ginagamit siyang alias na yan para itago ang mga identity ng mga tao. Lalo na yung mga bayani natin. Grabe at nagmukhang tanga yung prosecution kasi walang alam. Pero may mas malupit. Yung sumunod kay Senator Padilla, walang iba kung hindi si Bam Aquino. Alam mo kung bakit malupit? Sabi niya, si Ninoy may alias siya pero wala daw confidential funds. Tanga! Talagang walang confidential funds si Ninoy Aquino nung time na pinatay siya. Dahil hindi na siya official nun. Paano siya kukuha ng confidential fund? Tanga mo talaga. Tanong ko rin, no? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama? Na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang? Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for. Okay, last question, Mr. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya, narinig niyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po niyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Senator Nagkaroon Judge lang- Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo,
Sa palagay niyo po ba, karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, no, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive. And there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo. the real name. So, Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang Well, gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng
Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng Gera, sir, Your Honor. ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Judge last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang Judge po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Miss it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Senator Maraming Judge salamat Padilla. po. There was no question posed or poised. Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. panel of Understood. prosecutors, Your Honor. Understood. Senator Judge Aquino. So ikaw, ano ang reaction mo? Yung mga sinasabi ng kakabing na ang talino ni Bam Aquino, wala yan sa klingkingan ni si Ruben Padilla, para yatang nabaliktad. Parang ang talino ni Senator Ben Padilla at wala sa kalingkingan niya si Bam Aquino. Kaya kabibig, mag-isip-isip ka. Sabi nila, tatakbo daw si Bam Aquino bilang presidente or vice-presidente. Ay, anak ko, ano? Kaya nga, maghinay-hinay tayo kabibig. Kaya dapat nga, kikilatisin natin yung mga tatakbo sa 2028. Basta ako, hindi ako boboto ng isang Tulfo. After sa ginawa nila ni Miss Gina Acosta at ni Limuel, parang naging hambog ang mga Tulfo. Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, pareho lang yan mga kabibig. Tapos, hindi ako bobotong isang Kakamping or Dilawan. Kasi, yung Kakamping at Dilawan, alam niyo ba kung ano ang purpose nila dyan? Para lang linisin ang kanilang mga di umano'y sinasamba, sinasanto ng mga pangalan. Mga politiko. So, it's useless. Kailangan natin yung mga politiko na lumalaban para sa bayan ng Pilipino. At isa na dyan si Senator Ben Padilla. Sabihin nilang bobo, hindi matalino, walang common sense. Pero if you really listen to Senator Ben Padilla, you will understand. At sabihin mo talaga, matalino to. O, diba? Ilang kabibig. Bye everyone. See you next time.